So that's why ang lahi ang surrender sa lahi ang nadakpan. Surrender sa nadakpan eh. Yes, partner. Pag moingon tag ni surrender gina siya nga voluntary. Walay force ba? Walay force, personal nga intention niya. Although gipangita siya kay naaman siya standing warrant of arrest, no. Ang tinutukoy po natin dito mga kababayan ay po si Pastor Apollo Kibuloy. Ayan. Kagahapon alas 5:30 sa hapon kanang nahitabo ang pag-surrender ni Apollo Kibuloy. In my own opinion, partner, mga angkulogante diya naminaw karon, in my own opinion, sumuko si Pastor Apollo Kibuloy dahil na rin sa ibinigay ng PNP na ultimatum kahapon. 24 hours ultimatum po ang ibinigay sa kanya. Na kapag hindi po siya lumabas at sumurrender, talagang papasukin na yung isang building, isang compound, isang building doon o may mga rooms kung saan ay ipinagbabawal sa PNP na pasukin na kung saan ay nakaabang yung mga taga KOJC. Yes, kasi alam ng ating otoridad na andun siya. So ngayon, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo na si Pastor andyan, si Pastor wala? May mga malalaking opisyalis pa ang nagsabi na wala dyan si Pastor. No? Di ba? Minsan na rin sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na wala siya diha. Ingon po si Basti, wala po siya diha. Di ba? At mga miyembro ng KOJC na wala sa dyan. At kasama na rin si Atty. Torion na nagsabi rin niya na wala siya diha. Unya na adi ay. Kagahapon, unahon na to ang confirmation sa atong PNP partner. Okay. Tungod kay kinigi-kumpirma sa ato ang PNP nasa isang building sa loob ng KOJC compound. Siya nahuli na natunton. Doon siya na sumuko at naaresto si Pastor Kibuloy alas 5:30 ng hapon kahapon. Kasama niya ang kanyang mga kapwa akusado sina Crescente Canada, Sylvia Simanis, kasama rin sa sumuko sina Assistant Pastor Kibuloy na sina Ingrid Canada at Jacqueline Roy. At si Sylvia Simanis partner. Inye man eh. Oo. Inye. Okay. Nagbigay ng 24 hours kasi ng ultimatum. So una kahapon partner, sinubaybayan ko rin ito yung statement kasi ng PNP. Alauna kahapon, sinabihan na ang itong KOJC, puputulan sila ng kuryente. Lahat. Puputulan ng tubig. Internet. Lahat palabasin ang tao kahapon. Dahil so tanggalan, aristuhin, papasukin na. 24 hours lang. 24 hours lang ang binigay sa kanila na ultimatum, mga yun kababayan. Yun yung sitwasyon dyan kahapon. So, yun po, dahil sa nasabing ultimatum, abay, agad po sigurong, kumbaga, agad-agad na nagkaroon po ng negotiation. No? Kung tama saan ay nag-negotiate ang PNP Intelligence Group at ang Intelligence Group din po ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng ISAP. Ayan. Correct. So, doon po sumurrender itong si Pastor Apollo Kibuloy sa AFP, no? Bagkos ang may daladalang warrant of arrest ay ang PNP at 14 na araw ho silang ginalugad ang KOJC compound at hindi mahanap si Pastor Kibuloy, pero ginamitan po ito nila sa mga nahuling araw ng tinatawag na heartbeat. Heartbeat detector. Heartbeat detector. Ang tawag doon is live motion detector. Kasi nagdududa talaga ang PNP, mga kababayan, na andyan talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Tago lang tago kasi para bang sa liman terms pa na nagkatsiranay sila. Kaya kung ibutang nila ilang detector rin na pita na heartbeat, tapos taon-taon mawala. Naana po dito speakers. So ibig sabihin mura sila og gadaganay, taguanay, murag hide and seek kanang dula ganina to sa una partner nga piyong anay. Hide and seek. Oo. Tago ka, pagitaon ta ka. So, yun na nga mga kababayan, ay to make this story short, sumurrender po si Pastor Apollo Kibuloy sa pamamagitan ng filler kasama ang kanyang abogado at doon po siya sumurrender sa AFP. Kay Major General Gismondo Peralta, ang Head Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Ang tanong! Ang sagot! Ako ang magtatanong, ikaw ang magsasagot. Sige. Saan mapupunta ang reward na 10 million pesos? Ayun.
Pero Sagot! merong nagsabi na hindi mapunta kay Tory. Si Tory kasi ang ano dito yung kawawa din si Tory, ha? Kawawa, oo. Kasi in-implement niya lang yung batas. Kagabi, tinanong sa kanya kung saan daw mapunta ba talaga. Pero meron siyang initial statement at pinulong niya ang kanyang mga commanders. Ang sabi? Na kung maibigay talaga daw sa kanila. At saka sabi niya, saan, paano, sino makinabang sa reward niyan? So, kanya makikinabang ang lahat ng mga units na tumulong. Ayun. At alam nyo ba, mga kababayan, alam nyo ba na nagkaroon ng Senate hearing diyan sa Davao City? Kung saan ay pinangaralan po ni Senator Bato de la Rosa ang kahalagaan ng human rights. Yes. At ang sabi naman sabi kasi ni Senator Bato de la Rosa na isinalang-alang mo ba ang kapakanan ng taong bayan dyan sa inyong ginagawang operasyon? Kung baga, maaring magkaroon ng buljakan dyan, magkaroon ng patayan dyan. Iniisip mo ba yun? Ang sagot naman ni General Tory, alam ko po yan. Alam niya. Mr. Chair. Oo. Pero hindi rin natin isaalang-alang na meron pong warrant of arrest ang isang individual na kailangan nating ipairal ang batas. Tama. Dahil may insulto po, masisira ang credibility ng ating PNP kung sakaling sundin natin yung mga bagay-bagay na mali na nga at kailangan nating i-correct. Yan. So, ano ang plano ninyo? Sabi ni Senador Bato. Sinabo niya, partner. Anong plano ninyo ngayon? Alis ba kayo? Madam Sir President, Mr. Chairman. Papayag kayo sa hindi ipagpatuloy namin ang aming operasyon dyan sa QGC Compound. Walang nagawa. So nagkaroon ng ultimatum. So nung nagkaroon ng ultimatum, mga kabayan, ayun naman paglitaw ni Pastor Apollo Kibuloy. Maraming natuwa. Marami pong natuwa. Bugoy po ni ubang mga netizens na to, no? Kay ilang matandaan, nga niingon kuno ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang kuno ha, ilahaman ni Hershey ni, pero matod pa kuno, nga kani si Pastor Apollo Kibuloy niingon, pag kayo'y mamamatay, dadaan kayo at ako'y pipirma sa inyong mga kaluluwa. Maraming nag-alala noon. Maraming nag-alala dahil hindi siya makita. Paano na lang kung sila ay mamatay? Ay, saan sila magpapirma? Wala magpirma, partner. Ngayon, ay nag-surrender na. Marami na namang natuwa. Dahil makapapapirma na sila ng kananang clearance kay Pastor. Hindi, good vibes lang yan. Good vibes lang yan. Pero ito isa sa mga sinabi ng council ni Pastor Kibuloy, partner, na kaya nga nagtago si Kibuloy ay dahil inaantay pa yung magiging resulta ng mga ginagawa ng kanyang legal counsel. Tama yun. Pero dahil nga sinabi ni Attorney Turion na this is to inform the Filipino that Pastor Kibuloy decided to surrender because he does not want the lawless violence to continue sa kanyang mga nasasakupan, partner, sa loob ng KOJC compound. Mabutit na isip niya yan. Yun ang statement ngayon ng kanyang legal counsel. Kasi alam nyo, kung hindi siya nag-isip ng ganyan, maraming buhay ang malalagas dyan. Kasi by hook o by crook, ipairal talaga ng PNP ang batas, no, para hindi naman maging unfair doon sa iba na basta na lamang hinuli. Iba nga, wala pang ang naisampang kaso na nakulong na. Alam iba, mo, what I mean is nadamay lang. Samantalang itong si Pastor Apollo Kibuloy ay meron ng kaso. Correct. So tapos partner, hindi mo mauli-uli. Yung alam mo doon sa ginawang Senate hearing, inamin naman lahat ni Tory na sila yung naghukay doon sa loob ng Sige. Ito po ang sinabi ni Tory. Nagpasalamat si Police Regional Office 11 Regional Director Brigadier General Nicolas Tory III sa lahat ng mga miyembro ng Philippine National Police na tumulong para sa tuluyang pagkadakip kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy.